Nagsisimula ang kwento sa isang lugar sa kabundukan. Ang ating pangunahing tauhan na si Kane Chon ay nakikipag-usap sa kanyang guro. Tinanong niya ang kanyang guro kung mayroong bagay na tinatawag na pinakamalakas na martial arts. Sinabi sa kanya ng kanyang guro na wala dahil tanging ang mga malalakas lamang ang maaaring ituring na malakas. Idinagdag pa niya, "Sure leader, ang dapat mayroong mga martial arts technique sa mundo na sinasabing pinakamalakas." Ngunit sinabi ng kanyang guro na ang malalakas na martial arts techniques ay mga hakbang lamang upang marating ang rurok. Tinanong siya ng kanyang guro, "At kapag narating na ang rurok, ano na?" Sumagot si Kane, "Guro, kung ganoon, hanggat hindi pa nararating ang rurok, ang malalakas na martial arts ay kinakailangan bilang isang hakbang." Tinawag siyang Impedian Bread ng kanyang guro dahil sa kanyang tusong pananalita, dahil sinusubukan niyang pilitin ang kanyang guro na tanggapin na mahalaga ang malalakas na martial arts techniques. Sinabi ng kanyang guro na may katotohanan ang kanyang argumento, kaya't napagdesisyonan niyang ibigay ang sagot na hinahanap ni Kane. Ilang oras ang lumipas, sa isang bahagi ng kabundukan, may isang lalaki na tumatakbo habang hinahabol ng ilang tao. Huminto ang lalaki sandali, humihingal siya habang mahigpit na hawak ang isang bagay sa kanyang dalawang kamay. Laminggalinga siya at napansin na isa o dalawang tao lamang ang humahabol sa kanya. Mayroon pang isa sa kabilang panig, kaya't nagtaka siya kung buong komunidad ng martial arts sa Shandong ay naipakilos upang hulihin siya. Isang puwersa ang kinakailangang gamitin upang siya'y mahuli dahil ang bagay na kanyang dala ay talagang mahalaga. Kung hindi, walang paraan na ang isang third-rate na tao tulad niya ay makakakuha ng ganitong kalaking atensyon mula sa lahat. Ang lalaki ay miyembro ng Mangalyong sect, isang maliit na sekta na kasing ridikulo ng pangalan nito. Sila ay mga parasite na naniningil ng huwad na bayad para sa proteksyon. Isang araw, hindi inasahan ng lalaki na ang isang kanluraning bumisita sa kanilang teritoryo ay magbibigay sa kanya ng isang pagkakataon na minsan lang dumating sa buhay. Ang kanluraning yun, na hindi makontrol ang kanyang sarili, ay nagpakamatay gamit ang sariling kamay. Pagkatapos na siya ay madrudge, sinabi niya sa mga babae na kasama niya na may hawak siyang isang bagay na kayang baliktarin ang mundo. At matapos makita kung ano ito, agad na iniulat ng mga babae sa kanilang amo ang sinabi ng kanluranin sa kanila. Nagulat ang lalaki nang marinig niya kung anong bagay ang hawak ng kanluranin. Kaya pagkatapos ng ilang oras, pinatay niya ang kanluranin habang siya ay nag-iisa, at kinuha ang bagay na hawak ng lalaki. Dahil sa bagay na yon, siya ngayon ay hinahabol mula nang kumalat ang balita na nasa kanya ang bagay na yon. Ngunit hindi siya nag-alala na siya ay hinahabol dahil inisip niyang makakatakas siya. At kapag nakatakas na siya, plano niyang gawin ng Mango-Ere sect na walang kinikilala upang muling isilang bilang pinakamakapangyarihang grupo sa mundo ng martial arts. Ngunit ngayon, ang pangarap na yon ay nagiging malabo dahil papalapit na ang mga humahabol sa kanya. Sumigaw sila at sinabi sa kanya na tumigil na siya dahil wala na itong kabuluhan na magpatuloy pang tumakbo. Ngunit bigla niyang nakita ang ating pangunahing tauhan sa kanyang daraanan. Kaya't naisip niyang gawin itong perpektong dekorasyon upang maiwasan ang mga humahabol sa kanya. Ngunit ang ating pangunahing tauhan na si Chien Washington ay hindi pinansin ang kanyang paligid dahil abala siya sa pag-iisip tungkol sa sinabi ng kanyang guro. Sinabi ng kanyang guro na may 3 martial arts techniques lamang na karapat-dapat banggitin. Ang unang martial art, ayon sa kanyang guro, ay ang Muscle Tendon and Change Classic ng Shaolin. Ang teknik na ito ay binuo upang maabot ang kaliwanagan sa landas ng Buddha. Ngunit upang makamit ang kaliwanagan na iyon, kailangan munang mag-ensayo ng buhay na pagsasanay sa pagkakaisa ng internal at external martial arts. At sa gayon, nabuo ang Muscle Tendon and Change Classic. Ang pangalawang martial art na binanggit niya ay ang Supreme Ultimate Skill ng Wudang. Ang teknik na ito ay makakatulong sa isang tao na maabot ang rurok ng internal power sa pamamagitan ng pag-unawa sa esensya ng external martial arts. At ang panghuli ay ang Heaven Leading Divine Art ng Diamond Sect, na siyang rurok ng malakas na internal at external martial arts. Sa kabuuan, ito ang 3 pinakamalakas na martial arts sa mundong ito. Tinanong ni Chien, ibig mong sabihin, ito ang mga pinakamahusay na hakbang upang maabot ang rurok ng martial prowess, guro? Tumugon ang kanyang guro, oo, ngunit tandaan mo na sa huli, mga hakbang lamang ang mga ito. Nagtanong muli si Chien, ibig sabihin, ang Heaven Leading Divine Art na sumire sa mundo ng martial arts at naging sanhi ng pagkawasak nito 16 na taon na ang nakalipas ay isa lamang hakbang.
At kung ganoon, tinanong niya ang kanyang guro kung ang martial arts na tinuturo sa kanya ay isa ring hakbang lamang. Sumagot ang kanyang guro, "Siyempre, ito ang pinakamalakas sa lahat, at hindi ito basta-bastang hakbang lamang." Nagulat si Chon at sinabi, "Pero, sinabi mo lang kanina na walang pinakamalakas na martial arts." Tinanong niya ang kanyang guro kung bakit. Sinabi ng kanyang guro na ang martial art na itinuturo niya kay Chon ay ang pinakamalakas dahil nasubukan na niya ang lahat. Naisip ni Chon, "Totoo ba to?" Buong tiwala namang sumagot ang kanyang guro, "Oo, nasubukan ko na ang lahat." Napaisip si Chon na marahil ay baliw na ang kanyang guro para magsabi ng ganoon. Ngayon, sinabi ng kanyang guro na lisanin niya ang bundok upang higit pang hasain ang kanyang kakayahan at hanapin ang sagot upang maabot ang rurok ng martial arts. Medyo nalungkot siya dahil parang nasayang ang mga taon na ginugol niya, ngunit biglang habang siya ay naguguluhan, ang lalaking hinahabol ay hinarang din siya. Itinapon ng lalaki ang bag na hawak niya kay Chon at sinabing ingatan ito dahil mahalaga ito. Pero ang tunay na intensyon ng lalaki mula sa simula ay gamitin si Chon bilang pampalit upang makatakas. Kaya tumakbo siya sa ibang direksyon. Narinig ng mga taong humahabol sa kanya ang ingay at napansin nilang may ibinigay ang lalaki kay Chon, kaya't nagdesisyon silang hatiin ang kanilang puwersa. Ang unang grupo ay inatas ang habulin ng lalaki, habang ang natitira ay humarap kay Chon. Ang hinahabol nila ay ang Blood Diamond Jade na dala ng lalaki. Ngayon, pinaghinalaan nilang si Chon ay kasabwat ng lalaki dahil inisip nila na ang ibinigay sa kanya ay ang Blood Diamond Jade. Sinabi ng isang lalaki sa kanila na dapat nilang pabagsakin si Chon, anuman ang koneksyon niya sa grupo ng lalaki. Si Chon, na walang ideya kung ano ang nangyayari, ay nakita ang grupo ng mga lalaki na papalapit sa kanya. Ngunit kalaunan ay napagtanto niya na hinahabol nila ang kahon na nakabalot sa mga damit, bagaman nagdududa pa rin siya. Iniisip niya ang sinabi ng kanyang guro na tinuturuan siya ng pinakamalakas na martial art, kaya napagdesisyonan niyang subukan ang mga natutunan niya at tingnan kung nagsasabi ng totoo ang kanyang guro. At ngayon, dahil sa mga humahabol sa kanya, napagpasyahan niyang gawing unang biktima ang mga ito pagkaraang umalis sa bundok at pumasok sa mundo ng martial arts. Nagtataka siya kung mayroon bang sinuman sa mga humahabol na nakapag-master ng 3 ultimate martial arts na sinabi ng kanyang guro. Halos walang sinuman ang mukhang partikular na malakas sa kanila, ngunit nagdesisyon siyang mag-ingat dahil baka itinatago nila ang kanilang mga kasanayan ng sadya. Ayon sa kanyang guro, ang mga nakarating sa rurok ng kapangyarihan ay mukhang wala silang alam. Isang lalaki mula sa mga humahabol ang lumapit. Sinabi niya kay Chon na mukhang napasama siya sa isang napakahirap na sitwasyon. Nagpakilala ang lalaki bilang si John Sam Gunn ng Shandong Yi Tai Sect. Mula sa paraan ng kanyang paghipo sa kanyang balbas, malalaman mong isa lang siyang tipikal na tauhan na mamamatay sa pinakawalang kwentang paraan. Sinabi niya kay Chon na mukhang isang inosenteng tao tulad niya ang nabiktima ng tusong plano ng isang walang awang kriminal. Sinabi niya kay Chon na ibalik na lamang ang bagay na kinuha at magpatuloy na sa kanyang daan. Kapalit nito, ginagarantiyahan niya ang kaligtasan ni Chon sa ngalan ng kanyang sekta. Ngunit walang ideya si Chon kung ano ang Yi Tai Sect dahil hindi pa niya naririnig ang tungkol dito. Kasabay nito, lumitaw ang isa pang grupo ng mga tao. Sinabi ng lalaki sa mga tao ng Yi Tai Sect na hindi ito lugar para sa kanila upang makialam. Nagulat ang mga tao nang makita ang lalaki. Siya si Wang Dai ng Black Intention Sect. Bagaman galit na galit sila sa katotohanang pati ang mga barbaro ng Black Intention Sect ay dumating upang makihati, wala silang magawa dahil hindi nila basta-basta kayang kalabanin siya. Naisip ni Chon, ano na naman ito? Bakit may isa pang sekta na dumating? Si Sam Gunn, na puno ng lakas ng loob, ay sinabi kay Wang na ang usaping ito ay binabantayan ng maraming martial arts sect sa Shandong, pati na rin ang 9 na dakilang paaralan at iba't ibang maharlikang pamilya. Kaya't ang mga tao ng Black Intention Sect ay dapat na mag-ingat at alamin ang kanilang lugar. Ngunit habang nagsasalita si Sam Gunn, biglang tumagos ang enerhiya ng isang espada sa kanyang noo, at lumikha ng butas sa kanyang ulo. At sa gayon, namatay ang tipikal na tauhan na walang kaalam-alam kung paano siya namatay. Para bang totoo, nagsasalita lang siya na parang mataas at makapangyarihan, na parang mayroon siyang malakas na nakatagong amo o kung anuman. Walang nakaalam kung ano ang nangyari, pero inisip nila na si Wang ang may gawa nito. Nagulat si Wang at nagsimulang mataranta. Sinabi niya na hindi sila ang pumatay kay Sam Gunn, ngunit isa sa mga miyembro ng Yi Tai Sect, na galit, ang sumigaw at sinabing, "Tumigil kayo, mga bastos na Black Intention."
Wala na nga kayong dangal bilang mga martial artist na umaatake mula sa likod. Ngunit ang lalaki na nagsasalita kanina ay tinamaan ng bala sa ulo mula sa kung saan at agad na pinadala sa kabilang buhay. Hindi lang siya, maraming katawan ang nagsimulang magsibagsakan na parang ulan. Ang pangunahing tao sa likod ng mga pagpatay ay dumating. Sinabi niya sa kanilang lahat na tumigil na sa pagsasalita at magsimula na ng laban, dahil ang tunay na martial artist ay lumalaban gamit ang kanilang lakas, hindi lang sa pamamagitan ng salita. Nagdulot ng takot sa kanilang mga balat ang presensya ng lalaki. Siya si Joseph, na kilala bilang isang demonyo. Si Wang, na ngayon ay may isang mata na lang at may mas pangit na mukha kaysa sa chimpanzee, ay magalang na nagtanong kay Chon habang nanginginig, "Paano ka napunta rito?" Ngunit tinitigan lamang siya ni Chon ng masama at sinabi, "Paano mo nagagawang magsalita sa akin ng ganoon?" Siyempre, ang mga taong tulad ni Wang ay palaging matapang sa mahihina at duwag sa malalakas. Sinabi ni Chon sa kanilang lahat na siya ay nagtataka kung bakit sila nagsasalita ng matagal, ngunit dapat silang lahat na umalis sa harap niya bago pa niya muling buksan ang kanyang mga mata. Gaya ng inaasahan, ang duwag na si Wang ay agad na tumakbo na parang aso na nakasuksok ang buntot sa pagitan ng mga paa, ngunit hindi siya pinayagan ni Chon na basta na lang makatakas. Sinipa niya ng malakas ang lupa, at ang mga bato ay tumaas na para bang kinokontrol ng kanyang enerhiya, at agad niya itong pinukol kay Wang at sa kanyang mga tauhan. Hindi nila nagawang ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa simpleng atake na ito, kaya't sila ay napabagsak ng sabay-sabay, habang ang natitirang mga nakaligtas ay tumakbo para iligtas ang kanilang buhay. Tumawa si Chon habang tahimik na ang paligid. Sinabi niya, "Hoy, probinsyano, kung ayaw mong matulad sa kanila, ibigay mo na sa akin ang bagay na iyon." Binuksan ni Chon ang kahon. Tinanong niya si Song kung ang tinutukoy ba niya ay ang maliit na gintong bote. Nagulat si Song na nabuksan ni Chon ang selyo ng kahon ng napakadali, ngunit nagdesisyon siyang panatilihin ang kanyang composure. Sinabi ni Song kay Chon, "Pinadali mo ang aking trabaho, ngayon ibigay mo na yan." Ngunit sa kanyang pagkabigla, binuksan ni Chon ang bote at ininom ito. Labis siyang nagalit, ngunit napansin niyang si Chon ay mukhang baguhan. Kaya ngumiti siya ng masama, dahil sa palagay niya ay walang paraan para ganap na maabsorb ni Chon ang Blood Demon Essence. At dahil lamang sa nalunok ito ni Chon ay hindi ibig sabihin na napasa kanya na ito. Kasabay nito, dinilaan ni Chon ang kanyang labi dahil matamis ang lasa ng laman ng bote. Naisip ni Chon sa kanyang sarili, kailangan ng tamang internal energy upang maipakita ang Blood Demon Essence at ang kanyang katawan ay perpekto para maabsorb ito. Kaya't itinuring niyang si Song ay magiging isang sisidlan lamang para sa Blood Demon Essence dahil wala siyang kinakailangang pisikal na katangian. Habang papalapit si Song kay Chon, puno ng enerhiya ang kanyang mga kamay upang pabagsakin si Chon. Determinado siyang nguyain at sipsipin ang bawat patak ng buto ni Chon. Ngunit nang siya'y papatama na, tinitigan siya ni Chon na parang tinitingnan ng isang napakahinang langaw na may sirang pakpak. Sa isang galaw lamang ng kamay ni Chon, naiperid niya ang atake ni Song nang walang kahit anong internal energy na ginamit, na para bang ang suntok ni Song ay mula lamang sa isang 2 taong gulang na bata. "Kung ako ang nasa lugar ni Song, titigil na ako sa pakikipaglaban, sisirain ang aking dontiya at magre-retiro mula sa mundo ng martial arts para mamuhay sa isang nayon dahil sa ganitong klaseng insulto." Ngunit sa halip na tumigil, nagpas siyang ipagpatuloy ni Song ang laban. Hindi siya makapaniwala na nagawa ni Chon na harangin ang kanyang sagna, na isa sa 32 teknika ng Sacred Name, Secret Art. Galit na galit siya, sinabi niya kay Chon na ang kanyang sagna ay hindi kailanman pamalya sa paghuli ng kanyang biktima. Kahit ang mga aroganteng bastardo mula sa Jag family ay bahagyang nagawang harangin ito, na nag-iwan ng mga peklat sa kanilang katawan, seryoso. Bakit ba siya nagmamalaki kay Chon? Sinusubukan ba niyang sabihin kay Chon na manatiling nakatayo at tanggapin ang suntok? Inihagis ni Chon ang gintong bote at sinabi, "Hoy, masyado kang maingay. Ang dami mong sinasabi, pero hindi naman ibig sabihin nun na malakas ka talaga. Kaya sige, sugurin mo ako ng buong lakas mo para malaman ko kung gaano ba talaga ako kalakas." Si Song ay nanginginig sa takot dahil inisip niya na ang lakas ni Chon ay resulta ng pag-absorb sa Blood Demon Essence. Pag-usapan natin kung ano ba talaga ang Blood Demon Essence. Ang Blood Demon Essence ay isang himalang elixir na ginawa sa pamamagitan ng pagtitipo ng mahalagang dugo ng 100 martial arts masters at tinunaw gamit ang internal energy cultivation method ng Blood Diamond. Sinasabi na ito ay may nakakatakot na kapangyarihan,
Kasing bangis at kasing walang hiya ng paraan ng paglikha nito. Kapag nagtagumpay ka sa pag-absorb nito, maaari kang makakuha ng lakas na katumbas ng 3 buong siklo at maranasan ang reverse noise na nagiging isang heavens marshal. Para lang malaman ninyo, ang 3 buong siklo ay katumbas ng 180 taong halaga ng internal energy. Habang patuloy na dinudukot ng Demonized cult ang mga martial arts masters upang gawing sangkap para sa sumpang elixir na ito, naglunsad ng sorpresang atake ang mga matutuwid na mandirigma sa isa sa kanilang mga base, ang Blood Sect. Matapos ang isang madugong labanan at tagumpay laban sa kanila, naging kilala sa mundo ang pag-iral ng Blood Demon Essence. Ngunit, kung ito man ay nasa kamay ng mga matutuwid o ng mga masasama, ang Blood Demon Essence ay magdudulot ng kaguluhan sa mundo sa pamamagitan lamang ng kanyang pag-iral. At ngayon, ang Blood Demon Essence ay lumitaw. Bigla, nakita si Song na nagagalit, na nagpalipad sa lahat ng mga ibon sa paligid, na parang, hindi mo talaga maintindihan. Nagpapanggap ba siyang magkaroon ng kapangyarihan tulad ni Goku habang sumisigaw? Kung ganun, nabigo siya dahil ang kanyang sigaw ay nagawa lamang na matakot ang mga ibon at tunog lang ito sa pandinig ni Chon. Hindi makapaniwala si Chon na ang sigaw na yon ay nagastos ng sobrang internal energy at hindi man lang nakapagbigay ng kahit kaunting pinsala sa kanya. Sa pangungutya, tinanong siya ni Chon kung ang paggawa ng ingay ang kanyang espesyalidad. Sinabi ni Song sa kanyang sarili na dapat may mali dahil wala ng paraan na hindi nito maabot ang blockchain. Tiningnan niya si Chon at napansin niyang puno ng mga butas si Chon, kaya't nagpa siyang gamitin ang pagkakataong ito para pabagsakin siya gamit ang buong lakas niya. Ngunit si Chon ay agad na lumitaw sa harap niya bago pa man siya makapaghatid ng kanyang atake. Ngumiti si Chon at sinabi na napagod na siya sa paghihintay, kaya't lumapit siya sa kanya. Nang sandaling yun, alam ni Song na siya ay nasa malaking problema. Pagkatapos, tinamaan ni Chon ng direkta si Song sa kanyang tiyan, kung saan matatagpuan ang kanyang mga vital organs. Samantala, sa ibang eksena, natapos na ang lalaki na tumatakbo kanina, napatay na, at nasa kanyang kamay ang parehong kahon na ibinigay niya kay Chon kanina. Ang mga pumatay sa kanya ay nagpasya na ang Blood Demon Essence ang sanhi ng kanyang kamatayan. Dahil ang Blood Demon Essence ay isang bagay na hindi kaya ng isang taong tulad niya mula sa simula, biglang narinig nila ang sigaw. Agad nilang napansin na ang boses ay mula kay Chon. Nagulat sila nang makita ang isang malakas na tao tulad niya na sumisigaw ng sakit ng ganito. Siya ay isang ligaya at isang hindi kapani-paniwalang tao na walang tunay na pundasyon, ngunit ang kanyang mga kasanayan ay sapat na upang maghabol sa Blood Demon Essence. Ngunit hindi nila siya pinansin. Nagpasya silang umalis mula nang matiyak nila ang kahon. Ngunit sa kanilang pagkagulat, ang katawan ni Song ay itinapon sa kanila na may malaking butas sa tiyan, at ang kanyang katawan ay gamulong sa lupa. Nagulat sila nang makita na natalo si Song dahil si Song ay inaasahang hindi madaling mapatamba. Bigla nilang narinig ang mga yapak ng isang tao na papalapit sa kanila. Ang taong yun ay walang iba kundi si Chon. Nagulat si Chon na makita ang isa pang grupo ng mga tao. Isa sa mga side character, na tinawag na Rudy, ay nagtanong kay Chon upang makilala siya. Ngunit si Chon ay sumagot, "Sino ka para makipag-usap sa akin, Rudy, mula sa simula pa lang." Ang lalaki ay tila mayabang. Sinabi niya kay Chon, "Paano mo nagawang walang galang sa hinaharap na pinuno ng pamilya Jail, ang tinatawag na hinaharap na pinuno ng Gigabyte family?" Sinabi ng lalaki na tumigil sa pagsasalita. Tinanong niya si Chon kung siya ang naglagay sa estado na yon. Sagot ni Chon, "Hindi ko alam kung ang taong yon ay nagngangalang Joseph, hindi ko naman alintana. Pero oo, nakipag-ayos ako sa kanya, hindi ko akalain na mamamatay siya ng ganun kadali." Ang lalaki na nagmamalaki kanina ay hindi makapaniwala kay Chon. Sinabi niya kay Chon na tumigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan, dahil si Yang ay isa sa mga nangungunang 100 martial artist sa kasalukuyang martial world, kaya't hindi niya inaasahan na paniwalaan na siya ay natalo. Si Chon ay nagulat na malaman na ang lalaki ay isang mataas na antas na martial artist. Sinabi niya sa nagmamalaking lalaki na wala siyang magagawa kung hindi siya maniwala, ngunit kung nais pa rin niyang makipaglaban, handa siyang magbigay aliw at tiyak na magwawagi siya. Hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang narinig. Siya ay nagalit at nagpasya na turuan si Chon ng mga asal. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na hulihin si Chon. Sila ay sumunod at agad nilang pinuntahan si Chon. Ngunit sa kanilang pagkagulat, si Chon ay hindi isang karaniwang tao, dahil siya ay madaling naiwasan ang lahat ng kanilang mga atake.
Ang tinatawag na hinaharap na pinuno ng jail family ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Kahit na si Chon ay puno ng mga butas, siya ay nakaiwas sa lahat ng mga atake. Kaya iniisip niya kung ito ay dahil sa pag-inom ng Blood Demon Essence. Tinawag ng nagmamalaking lalaki ang mga nakikipaglaban sa kanya na mga mangmang. Pagkatapos, nagpa siya siyang makipaglaban mismo. Sinubukan siyang pigilan ng hinaharap na pinuno ng Jigawa family, ngunit hindi siya nakinig. Sinabi ng lalaki sa lahat na umatras at siya ang hahawak sa sitwasyon. Si Chon ay agad na naghanda ng kanyang kamao para sa counter-attack sa oras na naiwasan niya ang atake ng lalaki. Ang kanyang plano ay nagtagumpay, ngunit habang siya ay tungkol na magtama ng suntok sa tiyan ng lalaki, ang kanyang atake ay naharang ng tinatawag na hinaharap na pinuno ng Jag family. Sinabi ni Chon, swerte ka na naharang ang suntok, kung hindi, tiyak na mapupunta ka sa akin. Ang lalaki ay agad na naglagay ng kanyang mga kamay sa likod. Pagkatapos matanggap ang suntok, tumawa siya at sinabi kay Chon na kalmado lang dahil mukhang naging medyo bastos ang kanyang mga tauhan. Sinabi niya kay Chon na walang pakinabang ang pagyamanin ng isang maliit na bagay sa isang malaking laban. Kaya't iminungkahi niya na tapusin na nila ang kanilang pagtatalo dito. Ang lalaki ay ngumiti, parang may natuklasang nakakatawa. Sinabi niya kay Chon na siya ay shake-shake ng Gigabyte family. Kaya't siya ay medyo magalang. Tinanong niya si Chon kung ano ang pangalan niya. Sumagot si Chon, at bilang sanggunian, tatawagin natin ang lalaki na shake-shake. Pagkatapos ay tinanong niya si Chon kung saang sekta siya kabilang. Sumagot si Chon na wala siyang sekta. Sa kanyang sarili, iniisip niya na walang sekta si Chon dahil siya ay bagong makalabas mula sa isang mabangis na sitwasyon. Nagulat si Shake-Shake nang sabihin ni Chon na wala siyang sekta, ngunit hindi na niya ito tinanong pa. Sinabi niya kay Chon na doon na muna ang lahat para sa ngayon. At kung sakaling magtagpo ulit ang kanilang kapalaran, ay magkikita silang muli. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na umalis na sila. Ito ay nagdulot ng gulat sa lahat. Sinabi ng nagmamalaking lalaki na hindi pa nila nakuha ang kahon para kunin ang Blood Demon Essence, ngunit sinabi ni Shake-Shake na lahat yun ay isang pagkana lamang. Ang Blood Demon Essence na nasa kanyang pag-aari ay peke. Pagkatapos, pinakitaan ni Shake-Shake ang nagmamalaking lalaki ng kanyang kamay, na medyo nasaktan pagkatapos block ng mga atake. Gayun din, ang katotohanan na si Chon ay nakaiwas sa 12 ng kanilang mga atake sa pamamagitan ng simpleng paggalaw ay nagpapatunay na siya ay malakas, hindi pangkaraniwan, at ang ganitong lakas sa murang edad ay maaaring makuha lamang kapag mayroong Blood Demon Essence. Sigurado siya doon dahil si Chon ang pumatay kay Song, at siya rin ang gumawa ng lahat ng ito. Mukhang nasa masamang kalagayan ang kanyang palad, at ang lakas niya sa murang edad ay maaari lamang magmula sa Blood Demon Essence. Tinanong ng nagmamalaking lalaki kung ano ang kanilang gagawin. Sumagot si Shake-Shake na wala na silang magagawa dito at kailangan nilang umasa sa kapangyarihan ng kanilang alyansa. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, sinabi ni Shake-Shake na parang napakawalang saysay ng pagkakaroon ng Blood Demon Essence sa kabila ng lahat. Ngayon ay wala na silang paraan upang maabsorb ito. Nawalan siya ng pag-asa dahil sa mga malupit na mga plano na matagal nang nagbabalak na makuha ang Blood Demon Essence. At kaya't umalis silang lahat mula sa bundok. Pagkalipas ng ilang minuto, nilapitan ni Chon ang katawan ng patay na lalaki at kinuha ang kahon na nasa kamay ng patay. Pinilit niyang buksan ang kahon, ngunit tila ito ay selyado ng mahigpit. Ngunit sa kabila ng pagsusumikap at halos magpants siya, nagawa niyang buksan ito. Nagbunyi siya ng ginhawa dahil inisip niyang masisira ang kanyang kamay. Nang inilabas niya ang laman ng kahon, na nagdulot sa kanya ng maraming problema, nagulat siya nang makita na ang laman ng kahon ay isang pulang kapsula, ang tunay na Blood Demon Essence. Ang nakuha niyang una ay isang matamis na likido na inilagay sa loob ng gintong bote. Ngunit sa kabila ng maling akala ng Shake at ng iba pa na ang lakas ni Chon ay nagmula sa Blood Demon Essence, hindi nila alam na ang tunay na Blood Demon Essence ay nasa kanilang harapan sa buong oras. Pagkaraan ng ilang oras, sa loob ng estate ng Jagger, iniulat ni Shake-Shake kay Jagger Chim, ang ulo ng Jagger family, na si Chon ay naka-absorb ng Blood Demon Essence. Wala siyang ideya kung paano nakuha ni Chon ang Blood Demon Essence dahil ayon sa kanilang kaalaman, ang Blood Demon Essence ay maaaring ma-absorb lamang gamit ang Internal Energy Cultivation Method ng Demon Cult. Alam ito ni Shake-Shake dahil marami silang dugo ang naibuhos upang matutunan kung paano ito ma-absorb.
Sinabi ni Chon kay Shake na hindi niya aasahan na paniwalaan siya na may bagong dating sa martial world na nagawang ipakita ang mga kapsula nang hindi gumagamit ng internal energy cultivation method ng Demon Cult. Nagdesisyon si Shake na ipakita ang kanyang kamay bilang patunay na totoo ang kanyang sinasabi. Namangha si Chon nang makita ang tindi ng pinsala sa kamay ni Shake. Kaya't hindi niya maipaniwala na ang mga kapsula ay talagang naabsorb ni Chon. Sinabi ni Shake sa kanyang ama na mayroon talagang ilang mga pisikal na kakayahan na makaka-absorb ng Blood Demon Essence. Tumugon si Chon na oo, mayroon talagang isang pisikal na kakayahan hanggang sa lumitaw ang taong nag-iwan ng kamay na yun sa ganoong estado. At ngayon, tila may dalawang pisikal na kakayahan na makaka-absorb ng Blood Demon Essence. Sinabi ni Chon kay Shake na kung totoo ang sinasabi niya, ang pangunahing tauhan ay nasa isang napakabigat na sitwasyon, dahil ang pagkakaroon nito ay isang krimen, kung meron man. Tinanong niya si Shake kung natagpuan na nila si Chon. Sumagot si Shake na nasa ilalim pa rin sila ng kanilang impluensya, at iniutos na tratuhin siya ng maayos sa Jimyong Village. Sinabi ni Shake sa kanyang ama na hindi pa niya naiulat ang pagkaka-absorb ng Blood Demon Essence. Sinabi ni Jim sa kanya na mabuti yun. Biglang may dumating na isang tao. Sinabi ng tao sa kanila, mukhang interesado kayo sa inyong pag-uusap. Ang tao ay isa sa mga nakatatanda. Nagulat si Shake nang makita siya, kaya tinanong niya ang nakatatanda kung narinig ba nito ang kanilang pag-uusap. Sinabi ng nakatatanda na hindi niya yun narinig. Nang sila ay nagtatalo ng taos-puso, umupo siya at nagbuga ng masamang usok. Ang pangalan ng nakatatanda ay Taeyong at ang palayaw niya ay Changwang Feast. Siya ang tirano ng Shandong, isang supremong guro, kahit ang Jagger family ay hindi makakaya siya. Nang ang kapangyarihan ng Demon Cult ay naging labis na nangingibabaw, ang mundo ng martial arts ay bumuo ng alyansa upang tutulan sila. Ang alyansang yun ay tinatawag na 9 grade schools. Kahit na si Taeyong ay hindi kasali sa 9 grade schools, siya ay itinuturing na nasa ilalim lamang ng nangungunang 10 martial artists sa kasalukuyang mundo ng martial arts. Ito ang dahilan kung bakit, sa kabila ng kanilang kakayahan, ang Jagger family ay nababahala sa kanya. Narinig ni Taeyong ang lahat ng sinabi nila tungkol sa Blood Demon Essence. Sinabi niya sa kanila na mas mabuti kung mananahimik silang lahat tungkol dito. Tanong ni Shake, ano ang ibig mong sabihin doon? Sumagot si Taeyong, ibig sabihin ay maaaring may mga lihim na nagaganap doon, bawat isa ay sumusubok na magmanipula sa isa't isa. Pagkatapos, nagpatuloy si Taeyong sa kanyang pag-alis. Magalang na nagpasalamat si Shake. Sa kanyang pag-alis, nagpa siya si Taeyong na gawing susunod na destinasyon ng Jimyong Village upang hulihin si Chon at kunin ang Blood Demon Essence para sa kanyang sarili. Sa parehong oras, ang Jagger family ay, na tila nagmamasid na may interes, ay nagbuga ng masamang usok. Dahil hindi alam ni Taeyong na naabsorb na ni Chon ang Blood Demon Essence, nagmadali siyang umalis patungo sa Jimyong Village. Sinabi niya sa kanyang sarili na, kung si Chon ang may kakayahang ipakita ang Blood Demon Essence, ngunit kung wala siyang tamang mga guro o martial arts, maaaring hindi pa niya ganap na naipapakita ang kapangyarihan ng Blood Demon Essence. Kung makuha niya si Chon, maaari niyang sanayin ang lahat ng dugo ni Chon at kunin ang Blood Demon Essence para sa kanyang sarili. Kung mangyari yun, maaari siyang umakyat sa top 10 martial artists, dahil ang mga nakakatanda sa top 10 ay dapat ay napagod na sa kanilang kapangyarihan. Sa parehong oras, sa Jimyong Village, si Chon ay inaalok ng tsaa at tinatrato ng may paggalang. Uminom siya ng tsaa, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang kahalagahan nito, dahil bland ito at mas mabuti pa ang tubig kaysa dito. Naramdaman niya na may mga nakatagong motibo ang mga tao sa bayan, dahil tinatrato siya ng sobra-sobra ng walang wastong dahilan. Handa siyang labanan sila anumang oras kung susubukan nilang gumawa ng masama sa kanya, pero nagpasya siyang magpakatatag at subukang mamuhay ng mapayapa dahil natapos na niyang tumakas mula sa kanyang guro. Biglang dumating si Taeyong. Agad siyang lumapit at tinanong si Chon kung siya ang tinutukoy na dapat kumonsumo ng Blood Demon Essence. Napansin ni Chon na medyo bastos si Taeyong, ngunit hindi niya ito ininda dahil yun ang dahilan kung bakit siya dumating. Hinawakan ni Taeyong si Chon na parang isang sanggol at agad siyang lumipad palayo. Si Chon ay nagtataka, ano bang ginagawa ng taong ito? Sa parehong oras, ngumiti si Taeyong dahil natapos na niyang makuha ang Blood Demon Essence. Matapos dalhin si Chon sa ere sa loob ng ilang sandali, lumapag sila sa isang bakanteng lugar. Tiningnan ni Taeyong ang paligid upang tiyakin kung may sumusunod sa kanya.
Ngunit ang pinakanakakagulat sa kanya ay ang katotohanan na si Chon ay nakatakas mula sa kanyang pagkakahawak nang hindi niya namamalayan. Si Taeyong ay nagtataka, bakit hindi ko siya nahawakan ng maayos? Bakit mo kailangan akong dalhin dito? Si Chon, na ngayon ay tatawagin natin na Kane Chon upang maiwasan ang kalituhan, ay hindi agad naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Taeyong na, Alexa. Ngunit kalaunan ay napagtanto niyang ibig sabihin ni Taeyong ay nais siyang kainin. Sinabi ni Taeyong na huwag mag-alala, dahil kapag umabot sila sa alyansa, makakahanap siya ng paraan upang alisin ang Blood Demon Essence mula sa kanyang katawan nang hindi siya nasasaktan. Makakabawi siya at magiging maayos din siya. Sabi ni Kane, so ang tinutukoy mo ay gagawin mo akong pagkain sa dulo. Tinawag niyang medicine for red, ang ideya, na parang isang gamot na nakakabit sa iyong sinturon. Sagot ni Taeyong, oo, tama ka. Tinanong ni Kane kung ano ang mangyayari kung hindi siya papayag na magpa-absorb kay Taeyong. Si Taeyong ay nagalit, sinabing, huwag mong gawing biro ang sitwasyon. Kapag isang elder ang nag-aalok, dapat kang magpasalamat at tanggapin ito. Ngunit sinabi ni Kane na mas makabubuti pa kung ipagpapalit niya ang kanyang buhay para sa sarili niyang kapakanan. Ang patuloy na pagsalungat ni Kane ay lalo pang nagpasama sa pakiramdam ni Taeyong. Sinabi ni Taeyong kay Kane na mukhang kailangan niyang matutunan ang tamang asal. Nagalit siya at nagpa siya na atakihin si Kane. Ngunit bago pa man makalapag ang kanyang suntok, napagtanto niyang hindi niya dapat ginamit ang isang nakamamatay na galaw dahil sa isang rookie na nanggagalit sa kanya. Sinasabi niyang ito ay isang pagkakamali dahil walang saysay na ibalik ang katawan upang kunin ang Blood Demon Essence. Ngunit ang pinakagulat sa kanya ay si Kane ay nakapag-block ng atake gamit ang isang kamay. Hindi niya alam kung paano pa rin nakatayo si Kane matapos matanggap ang kanyang suntok. Inisip niya na marahil ang lakas ni Kane ay dulot ng Blood Demon Essence. Kung ganun nga, sabi niya sa sarili, kung ang isang tao na walang sapat na pagsasanay sa martial arts ay makakagawa ng ganitong klase ng lakas sa pamamagitan ng pag-inom nito, tiyak na magiging napakalakas nito kapag ganap na nai-absorb. Natuwa si Taeyong at nagsimulang subukan pa ang lakas ni Kane. Ngayon, magpahinga tayo sandali. Ang mga tao sa paligid ay nag-iisip na ang lakas ni Kane ay dahil sa Blood Demon Essence. Ngunit ang hindi nila alam ay ang pile doors ng Blood Demon Essence ay nasa kanya pa rin, at hindi pa niya ito kinukuha. Wala siyang kaalaman sa layunin ng pile doors dahil bago siya sa mundo ng martial arts, kinuha niya lamang ito at inilagay sa kanyang bulsa dahil sa kaguluhan ng labanan. Kaya't iniisip niya na maaaring may halaga ito. Nag-activate si Taeyong ng kanyang Shenwang Feast upang subukan kung gaano kalakas si Kane. Naglunsad siya ng maraming suntok kay Kane, ngunit si Kane ay matatag na nag-block ng lahat ng atake, habang patuloy na sinusubukan ni Taeyong ang mga limitasyon ni Kane. Nakakagulat, na-impress si Taeyong nang makita niyang kahit na ang mga galaw ni Kane ay tila sa isang baguhan, nagagawa pa rin niyang iwasan ang mga suntok at galaw ng kanyang teknika. Ngunit ang higit na nagulat sa kanya ay ang lakas na ipinapakita ni Kane. At sa isang pagkakataon, nakapagbigay si Kane ng suntok sa mukha ni Taeyong. Agad na umatras si Taeyong. Hindi makapaniwala na nataman siya ni Kane. Si Kane naman ay nagtataka rin na nakapagbigay siya ng suntok, dahil sa tingin niya ay simpleng pag-swing lamang ang ginawa niya. Sa puntong yun, napagtanto ni Taeyong na ang lakas ni Kane ay hindi nagmumula sa Blood Demon Essence. Dahil kahit ang isang baguhan ay matututo ng martial arts skills, sinabi niya sa sarili na maaaring puro swerte lamang na ang kanyang padalos-dalos na suntok ay umabot sa target. Sinabi niya kay Kane, magaling ang suntok mo, Kane. Si Kane naman ay sumagot, oh, nagsasalita ka pa rin. Nagalit si Taeyong at sinabi na dapat ay malaman ni Kane kung sino ang kanyang kinakalaban. Iniisip ni Taeyong na kailangan niyang matalo si Kane para mapagtanto nito ang kanyang pagkakamali. Sa puntong ito, kahit na kailangan niyang patayin si Kane, ang una ay ang talunin siya. Pagkatapos, inactivate ni Taeyong ang kanyang Shenwang Feast at muling naglunsad ng maraming suntok. Ngunit si Kane ay patuloy na nag-block ng mga atake. Sa puntong yun, naaalala ni Kane ang sinabi ng kanyang guro habang sila ay nasusuntok. Tinanong niya ang kanyang guro kung aling teknik sa kamay ang pinakamalakas, at sinagot siya ng kanyang guro na wala namang sinabi. Si Kane ay nagtanong, oo nga, maliban sa aking guro, ano ang pinakamalakas na teknik sa kamao? Sinabi ng kanyang guro na ang wudong ay naglalaman ng bawat metodolohiya ng paggamit ng katawan sa mga teknik sa kamao. Walang ideya si Kane kung ano ang ibig sabihin ng kanyang guro sa bawat metodolohiya, kaya ipinaliwanag ito ng kanyang guro.
Sinabi ng kanyang guro na dahil sa kalikasan ng enerhiya, ang kapangyarihan ay nakasalalay sa kung sino ang gumagamit nito at kung paano nila ito ginagamit. Kung ang daloy ng enerhiya ay tuwid, nagiging tulad ito ng hard fist of shell na kayang magyupi ng mga bato. Ngunit kung ang daloy nito ay paikot, parang alon, nagiging wooden fist na kayang basagin ng bato kahit na may kaunting lakas lamang. Kaya't nagpasya si Kane na subukan kung maaari niyang gamitin ito sa laban. Habang nakatayo sa harap ng mga suntok, nahanap agad ni Kane ang ritmo ng mga atake ni Taeyong at na-offset ang mga ito. Sa isang malakas na suntok, ipinadala niya si Taeyong na lumipad. Naging galit si Taeyong kaya't nagpasya siyang seryosohin ang laban. Nag-power up siya tulad ni Goku sa paggamit ng Changwang Fist na kanyang dalubhasa. Ang Changwang Fist na ginagamit ni Taeyong ay nag-ugat sa tradisyong tinatawag na Soccer Discípulos na mga tao na hindi umalis sa templo at tinuruan ni Shelly.